Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Mabalas ka dito! Mahilag ka manghirap! Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang Dapidoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Chubbs. Isa po ako sa mga avid listener po ninyo sa inyong podcast. Sana po ay magustuhan niyo ang aking karanasan sa aking pinag-OJT-han. Isa sa mga rotation namin bilang intern ang mag-OJT sa isang psychiatric facility na kinontrata ng school upang magsilbing training ground sa aming mga estudyante pa lang at magkaroon kami ng sapat na kaalaman at idea sa papasukin naming field kapag kami ay gumraduate na. Ang school namin ay nakakontrata sa isa sa mga kilalang psychiatric hospital sa NCR. Ito ay sikat sapagkat naaalagaan ang mga pasyente dito at natututukan, hindi gaya sa ibang facility at hospital. So ayun na nga ang nangyari. 3 kami magkakaklase ang magkakasama sa nasabing psychiatric facility. Unang araw namin ay orientation at nagkaroon na rin kami ng chance na makita ang mga pasyente at makita ang mga ginagawa ng aming kasamang interns galing sa ibang school. Sinabi rin ng head namin ang mga hindi dapat gawin. Mga hindi dapat sabihin sa pasyente, lalo na ang pag-iingat dahil maraming beses na di umano nasaksak ng pasyente ang dating interns at ilang mga nagtatrabaho dito dahil sa kapabayaan sa gamit. Mabilis kaming nakapag-adjust nila Fredo at Mengay sa ginagawa sa ospital dahil kaparehas lang naman ito ng ginagawa sa ibang ospital na pinag-OJT-han namin. Si Fredo at Mengay ay ang aking mga kaklase na kasama sa ospital. Hindi nila tunay na pangalan. Noong 3 linggo namin ay nagkaroon kami ng tsansa na interviewin ang isa sa mga pinakamatagal na pasyente sa ospital. Siya ay si Ate Chay. Bago kami magkaroon ng tsansa na interviewin siya, ay binigyan kami ng head namin sa kung ano ang naging rason kung bakit siya nasa facility at ano ang mga salitang dapat hindi banggitin sa kanya habang ini-interview siya. At binalaan din kami na bigla-biglang nagbabago ang kanyang personalidad. Dumating na ang oras na pinakahihintay namin. Ako ang naatasan sa pag-i-interview sa kanyang silid dahil siya ay nasa katinuan pa at kakainom lang ng gamot ni Ate Chay. Samantalang sina Fredo at Mengay ay tagamasid lamang at nagsusulat sa kanilang obserbasyon sa pasyente. At dahil bawal magdala ng kahit anong panulat, ay dapat kong masaulo lahat ng mga tanong ko kay Ate Chay. Pumasok ako sa kwarto niya at agad naman akong ngumiti at binati siya. Ang kanyang tugon ay pangkaraniwan lamang. Hindi mo aakalain na may sakit ito sa pag-iisip. "Magandang hapon po, Ate Chay." Yan ang bungad ko sa kanya. Tumungo lang siya habang nakangiti. Kinamusta ko siya kung ano ang pakiramdam niya ngayon. Ang sabi niya ay ayos naman, kaso hindi daw naging maganda ang pakiramdam niya nung pumasok ako, na agad ko namang ikinakaba. Umabot ng 3 minuto ang aming pag-uusap at habang tumatagal
ay palakas ng palakas ang kanyang sagot sa mga tanong ko. Hindi ko ito pinahalata sa kanya dahil mas lalo silang maglalakas loob na gawin iyon kapag nakaramdam ako ng takot. Ngunit ang sumunod na sagot niya ay hindi ko kinaya. Ate Chay, ano po ba ang rason kung bakit kayo nandito sa ospital? Mahinahon kong tanong habang siya ay nakaupo sa kanyang kama at nakaharap naman ako sa kanya at nakaupo sa monoblock chair. Dahil sa kanya. Sabay turo kay Mengay na nasa labas lamang at nagmamasid sa amin at agad naman akong lumingon sa likod para kumpirmahin kung sino ang tinuturo niya na alam ko'y isa sa mga aking pinagsisihan na desisyon sa aking buhay. Pagtalikod ko kay Mengay at Fredo ay tila nakapikit sila na di umano takot sa nakita nila. Unti-unti akong lumingon kay Ate Chay. Nasaksihan ko si Ate Chay na halos nakadikit na sa mukha ko ang mukha niya. Nanlalaki ang mga mata, buhaghag ang buhok at nakangisi. Takot na takot ako sa aking nakita. Dahilan para matumba ako sa aking upuan. Nag-alaboses lalaki si Ate Chay at nagsambit ng mga salitang Latin. Umatras ako paunti-unti habang nakaupo sa sahig at nakakuha ng tiyempo na makatayo. Habang tinitingnan ko siya ay nakikita kong naglalaway siya. Bago ko man mahawakan ang doorknob, agad niyang sinabi ng pasigaw na, Lumayas ka dito! Mahirap ka mangilang! Halos mawasak ang dibdib ko sa lakas ng boses niya na nagahalong lalaki at babae. Agad naman ako nakalabas ng kanyang silid at dumating ang mga ibang staff ng ospital upang umagapay sa akin. Nang silipin nila sa bintana si Ate Chay, agad naman itong kumaway ng nakangiti sa kanila na tila ba ay walang nangyari. Pero ang ikinagulat ng lahat ay ang pagkindat niya sa akin na may pagngisi na agad ko namang ikinahimatay. Nagising na lamang ako na nakahiga sa puting kama at pinapaypayan ako ni Mengay ng papel na ginamit niya sa pagsusulat kanina. At si Fredo naman ay nakatalikod na tila may kausap sa cellphone niya. Fred, gising na si Chubbs. Humarap sa akin si Fredo na tila ba'y nabunutan ng tinik. Agad namang binanggit ni Fredo sa kanyang kausap na, Ma'am, gising na po si Chubbs. At maya-maya naman ay dumating ang head at kasama ang supervisor ng department na kinabibilangan namin sa ospital. Magaan ang kanilang salubong sa akin. Kinamusta nila ang pakiramdam ko na sinagot ko naman ng, okay na po ako. Kahit deep inside, ay takot na takot pa din ako. Nahalata naman sa mukha ko. Nagtingin na si Sir Ching, ang supervisor ko, at si Ma'am Go na department head na tila ba'y nagbigay hudyat sa kanila para magsimulang magkwento sa pasyente. Napag-alaman namin na si Mingo ang aming nakita kanina. Ito daw ang ika-6 sa katauhan ni Ate Chay na kung saan ito daw ay may kakayahang malaman ang iniisip ng tao at magboses lalaki. Natakot kaming tatlo nila Mengay at Fredo dahil si Ate Chay ang aming subject patient. Siya ang pasyente na kailangan namin pagtuunan ng pansin at alamin ang history niya at mag-conduct ng iba't ibang mga test. Sa madaling salita, kailangan namin matapos ang report sa kanya para kami ay makagraduate. Sa likod ng aming mga isipan, ano pa kaya ang ibang katauhan ni Ate Chay? Yan ang aming gustong malaman. Matapos ang insidenteng iyon, agad naman namin itong inireport
sa aming advisor sa school. Dalawa lang ang choice nyo. Either makiusap kayo sa inyong clinical supervisor na ilipat kayo sa ibang patient na less severe ang case, o ipagpatuloy ito. Kung ano man ang desisyon nyo ay hahayaan ko kayo. Pero para ako nabunutan ng tinik nung malaman na ligtas kayo. Lalo na ikaw, Chubbs. Mag-iingat kayo palagi, ha? Sambit ni Ma'am na may halong pag-aalala. Hindi namin alam ang isasagot kay Ma'am dahil balisa pa kami sa mga nangyari. Gabi na nang ako ay makauwi, na agad naman akong kumain na tila ba'y gutom na gutom ako dahil sa nangyari. Halos hindi na ako makahinga dahil sa tuloy-tuloy ang aking pagsubo. Napansin ito ni Mama. "Oh, nandiyan ka na pala, anak. Kamusta ang araw mo?" "Okay naman po, Ma. Medyo nahirapan lang ng konti pero kaya naman." "Oh, parang gutom na gutom ka naman, anak. Hinahinay lang sa pagkain, ha. Baka naman ay mabilaukan ka dyan. Itinabi ko na nga yung ulam na yan para sa'yo. Wala ka ng ibang kaagaw dyan. Kaya namnamin mo naman yung pagkain, anak, ha?" Pagkatapos ko kumain ay dumiretso agad ako sa aking kwarto. Maya-maya lamang ay kumatok si Mama sa kwarto at tinanong ako kung anong nangyari sa akin. Halatang halata sa aking mukha ang pag-aalala at takot noong mga oras na iyon na agad naman nahalata ni Mama. "Anak, okay ka lang ba talaga? Nag-aalala ako sa iyo eh. Ano bang nangyari sa ospital kanina? Pwede mo namang ikwento sa akin." Mahinahon niyang bitiw na agad namang naghudyat ng pagtulo ng aking luha. "Ma, takot na takot po ako. Takot na takot po ako sa nangyari kanina, Ma. Hindi ko in-expect na mga mararanasan ko yun. Takot na takot ako dun sa isang pasyente, Ma. Nag-iba yung ugali niya. Nagboses lalaki siya kahit babae siya. Nakita ko yung ika-anim niyang katauhan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito. Hindi ko alam kung ilan pa yung mawi-witness ko, Ma. Takot na takot ako, Ma. Hindi ko alam kung kaya ko pa." Matapos ko itong ikwento sa kanya, sinabi niyang makiusap na lamang ako sa aming clinical supervisor na ilipat kami sa ibang pasyente. Pero noong mga oras na yun, ang gusto ko lang ay magpahinga. Napagod ang aking isipan. Napagod ang aking katawan noong araw na iyon. Eksaktong 5:30 ng umaga, nagising ako sa tawag ng isang unregistered number sa cellphone ko. Nagdalawang isip ako kung sasagutin ko ito. Napilitan na lang akong sagutin ito dahil pakiramdam ko'y importante ito. Isang malamig na tinig ang aking napakinggan. "Tulungan mo ko. Tulungan mo ko." Agad nalaglag ang aking cellphone sa pagkakahawak ko. Halos mapako ako sa aking kinakaupuan, sa aking higaan. Tila nawala ang antok ko noong marinig ko ang boses na iyon. Nag-isip ako kung ipagpapatuloy pa ba namin ang aming nasimulan kay Ate Chay. Marahil ay siya iyon. Humihingi ng tulong sa akin, ngunit hindi ko maintindihan. Sa huli, napagdesisyonan ko din na ipagpatuloy na lang. 7:00 ng umaga nang ako'y gumayak. Nakahanda na ang aking umagahan sa hapag. Nagtaka ako dahil bihira maganda ng umagahan si Mama. Matapos kong kumain, dumating si Mama. "Oh, Ma, saan ka galing?" Agad siyang lumapit sa akin, abot-abot ang maliit na botelya na may laman na asul na likido. "Para saan to, Ma?"
Tanong ko na may halong pagtataka. Pumunta ako kay Aling Selly at sinabi niyang kapag bumula ang likido sa loob at naging berde, may hindi pangkaraniwang nilalang ang nasa loob ng tao. At kung walang pagbabago, ibig sabihin ay nasa mental na aspeto ang problema. Mamaya, subukan mong lumapit sa kanya. Tingnan mo kung may magbabago sa laman ng bote. Si Aling Selly ay isa sa mga kilalang albularyo sa amin na nanggaling sa Iloilo at nagtatrabaho bilang labandera. Naguluhan ako pero agad sinambit ng bibig ko. Ha? Ma, naniniwala ka po dun? Ayoko dalhin yan. Bawal po yan sa ospital eh. Wala siyang kibo nung sinabi ko yun at agad naman niyang binigay ang aking baon at nagpaalam sa kanya. 9:00 ang pasok namin sa ospital. Nakita-kita kami nila Fredo at Mengay sa MRT station. 8:15 nang makarating ako sa istasyon ng tren at maya-maya lang ay nagsidatingan na din ang dalawa. Uy be, ano? Kamusta ka na ba? Okay ka na ba? Ha? Sambit ni Mengay habang naglalakad patungo sa waiting line sa terminal. Uy, oo nga, Chubbs. Nag-aalala kami sa'yo. Kamusta ka na ba talaga? Sambit din ni Fredo. Okay naman ako. Nakatulog naman agad ako eh. Nakapagpahinga. Laban na ulit. Halata sa mukha nila ang pag-aalala. Hindi ko sinambit ang nangyari kaninang umaga na may tumawag sa cellphone ko at ang alok ni Mama na botelya. Ayokong may nag-aalala sa akin. Kaya't hindi na ako naglakas ng loob na sabihin pa iyon. 8:45 AM nang kami ay makarating sa ospital. Nag-time in muna at konting usap-usap sa mga kasamahan kong interns at nagsimula na ang aming session. Habang naghihintay sa pagdating ng mga pasyente, agad ako nakaramdam ng kaba. Nakita ko si Ate Chay. Hala, ba't siya nakabihis pang lalaki? Sambit ko sa isip ko. Bumati siya sa ibang mga co-interns ko. Gayon din naman sa akin na tila ba'y normal at casual lang. Natapos ang session namin ng puno ng kaba dahil sa pagiging unpredictable ni Ate Chay. Humingi kami ng pahintulot na makita ang kanyang medical records na gagamitin namin sa aming report sa kanya. Si Ate Chay ay 24 years old lamang. May mga old pictures pa siya bago siya ma-admit. 5 taon na pala siya dito at nagulat ako sa ganda niya. As in, sobrang ganda niya. Maputi siya, 5'1" ang height, mahaba ang buhok na hanggang dibdib. Sobrang amo din ng kanyang mukha. Mas nagulat ako nang buklatin ko ang sunod na pahina. Nag-aaral pala siya dati sa sikat na universidad dito sa Pilipinas at ang kurso niya ay biology. Mayaman ang pamilya ni Ate Chay at balita namin ang kwarto niya ay isa sa mga pinakamahal ang bayad dahil sa pagiging magara nito. Siya rin ay diagnosed ng DID o kung tawagin, Dissociative Identity Disorder with depressive features. Nagtanong si Fredo, itutuloy pa ba natin to? Sa pagkakaalam namin ay sobrang bihira ng DID na case dito sa Pilipinas. May contradiction din kasi between DID at ang paniniwala natin sa sapi. Kaya nakakakaba sa part namin na baguhan lang. Oo, ituloy natin. Tsaka isipin nyo pag natapos natin to, magandang grado ang ating makukuha dahil sa hirap at bihira ng kaso nito dito sa Pilipinas. Agad namang sumang-ayon ang dalawa dahil kaming tatlo ay naghahabol sa honors. Matapos sumang-ayon ng lahat, agad naman namin niligpit ang mga records at dali-dali bumalik sa lounge. Papunta na kami ng lounge at nadaanan namin ang kwarto ni Ate Chay. Sumilip kami, pero katakataka dahil walang tao. Tapos na ang session, ngunit wala pa rin siya. Mula sa bintana ng kwarto niya, agad sumulpot ang kanyang ulo na nakaharap sa amin ng nakangisi.
Napasigaw kami at biglang may sumabog. Naramdaman ko sa bulsa ko yun. Unti-unti kong kinapa ang aking bulsa habang tumatakbo kami papalayo sa kwarto. Tangina, yung bote pala nilagay ni Mama sa bulsa ko. Sambit ko sa aking isipan. Agad kumalat ang itim na likido sa pantalon ko na kulay puti. Katakataka na imbis na bumula lang ito, ay pumutok ito. Bakit kaya itim? Imbis na asul o berde? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sino kaya si Mingo at ang iba pa niyang katauhan? At ano kaya ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan? Yan ang mga tanong na tumatakbo sa aking isipan. Walang pag-atubiling kumaripas kami ng takbo dahil sa nakakatakot na itsura ni Ate Chay. Hindi ko na namalayan na narating na namin ang interns lounge dahil sa karipas ng aming takbo. Oh, ba't kayo tumatakbo? Napano na naman kayo? Salubong sa amin ni Ma'am Go na nakitang halos mawala na kami ng hangin dahil sa aming pagtakbo. Si Ate Chay po kasi, ma'am. Hindi ko na naituloy ang aking sunod na sasabihin. Halika kayo sa loob. Sambit ni ma'am na may halong pagtataka. Matapos ang diskusyon namin sa loob ng kanyang opisina na tumagal ng 30 minutos, ay napagdesisyonan muna nila na pagpahingahin kami at imbis na obserbahan at kausapin ng mismong pasyente, ay ang pamilya na lang muna nila ang aming interviewin at hingian ng salaysay sa katauhan ni Ate Chay. Natapos na naman ang isang araw na puno ng takot sa aming tatlo. Nakalabas na kami ng facility at nakaramdam ng maluwag, ngunit hindi ko mabatid na may humihila sa akin pabalik. Lumingon ako sa likod at natanaw ko si Ate Chay na nakadungaw sa kanyang silid. Halos matakpan na ng kanyang mahabang buhok ang kanyang mukha at tila'y hinahampas niya gamit ang kanyang kamay na naka-close fist ang bakal na bintana ng kanyang silid na tila ba'y gustong kumawala sa kanyang kinaroroonan. Halos manginig ang aking buong katawan at nanlambot ang aking tuhod sa nangyari. Nakita nila Fredo at Mengay ang reaksyon ko. Halos sumigaw sila sa takot at magtatakbo, pero ako, hindi ko nagawang makaalis sa pwesto ko. 30 segundo din ako nakatayo lamang at nakatitig kay Ate Chay. Nakauwi ako ng bahay na may malaking mantsa na itim sa pantalon ko, ngunit hindi ko na pinansin ang tingin ng mga tao sa akin dahil natotrauma ako sa mga nangyayari. Pero wala eh, ginusto ko to. Ginusto ko ang kurso na ito. At ginusto kong gawin ito. Hindi ko alam kung bakit patuloy kaming lumalaban. Dahil nga lang ba sa grades ang dahilan. Pagkabukas ko ng pinto ng bahay, nakita ko si Mama sa sala na nanonood ng TV. Tiningnan ko ang itim na mantsa ng puting pants ko at tumingin ako sa kanya ng dismayado. Diyos ko, ano nangyari sa iyo, anak? Gulat na hayag niya. Kasalanan mo to, May. Yan na lamang ang nasabi ko sa kanya, sa pagod at gutom ko na rin siguro. Niyakap niya ako at humingi ng paumanhin at syempre bilang mabuting anak, niyakap ko din siya at sinabing, "Sorry ma, nasigawan ko po kayo. Hayaan mo na po, ako na ang bahala maglaban nito bukas." Agad naman niya akong pinaganda ng pagkain. Habang ako'y kumakain ng tinapay na may palamang cheese, naalala ko si Aling Selly. "Ma, puntahan natin yung albularyo." Sambit ko na may tonong pautos. "O siya, sige, puntahan natin si Aling Selly. Mag-ayos ka na dyan, bago pa magdilim." Habang naglalakad kami ni Mama, tinanong niya ako, "Anak, sigurado ka bang hindi mo nasagi o naipit o nadaganan ng kung anumang mabigat na bagay yung bote?" "Hindi talaga, ma. Rinig na rinig ko yung pagputok ng bote nung makita namin yung mukha ni Ate Chay." Nababakas sa mukha ni Mama na kinakabahan, pero kinapitan ko siya sa braso
at ipinaramdam sa kanya na huwag siya mag-alala at matatapos din ang lahat. "Tao po, Aling Selly." "Buti naman at dumating agad kayo. Kanina pa kita hinihintay." Sambit ni Aling Selly sa unang 2 segundo ng pagbukas ng kanyang pinto. "Halika, pasok kayo." Malugod niyang pahintulot sa amin. Maliit lang ang bahay nila Aling Selly. As in, maliit lang. Ngunit punong-puno ito ng santo at nakapalibot na rosaryo at mga bulaklak. Pinaupo niya kami sa bangkito dahil wala naman siyang masyadong gamit doon maliban sa mga importanteng bagay. "Tatapatin ko na kayo. Hindi pa ako nakakaengkwentro ng ganitong pangyayari. Gusto ko lang magpakatotoo sa inyo." Sambit niya. Kahit hindi pa ako nagsasalita ng kung anong nangyari, tila ba'y alam niya na agad kung ano ang nangyari kanina. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Pagtataka kong tanong sa matanda. Lumapit siya sa akin. Tiningnan ang palad ko. "Anak, may malaking tungkulin kang kailangan gampanan. Ikaw lang at hindi ang mga kasama mo ang makakagawa nun. Ikaw lang. Ikaw ang magiging susi sa kinabukasan ng babae." Pasigaw niya sa akin. Kinilabutan ako sa mga katagahan niya. Nakisawsaw naman si Mama sa usapan. "Aling Selly, mauna na po kami. Salamat po sa oras niyo. Anak, tara na." Bitiw niya na may pagmamadali. Nagabot ng 100 piso si Mama kay Aling Selly upang kabayaran. Hindi ko ma-imagine ang stress na kinakaharap ko nung mga oras na iyon. Habang tinatype ko ito sa aking cellphone, ay sariwa pa rin ang mga pangyayari sa akin. Gusto ko muna magpahinga. Nakatulog agad ako pag uwi sa bahay. Hindi na ako ginising ni Mama para kumain ng hapunan. Dahil alam niya rin na pagod ako buong araw. Kinabukasan ay buong araw ako nagpahinga. Ganon din sina Fredo at Mengay. Naghihintay na lamang kami ng hudyat at impormasyon mula sa aming clinical supervisor kung kami ay lalarga na upang puntahan ang kanyang pamilya at magkalap ng impormasyon tungkol kay Ate Chay. Kinabukasan, matapos ang 1 araw na pahinga, agad naman kaming nakatanggap ng text mula sa aming clinical supervisor. Nakapaloob sa text ang lahat ng mga impormasyon na kailangan namin para sa gagawin naming interview sa pamilya ni Ate Chay. Nag-usap-usap kaming 3 at napagdesisyonan na gawin namin ito bukas at magplano kung ano ang aming gagawin sa nasabing interview. Dumating na ang araw ng pagpunta namin sa pamilya ni Ate Chay. May kalayuan ito mula sa aming bahay, kaya na may naghanda ako ng ekstrang gamit kung sakali. Nagkita-kita kaming 3 sa terminal ng bus at sumakay papunta sa nasabing lugar. Natulog lang ako buong biyahe dahil mahihiluhin ako pag nasa bus at baka masuka lang ako nang wala sa oras. Umabot din ng 3 oras ang aming biyahe dahil sa walang katapusang traffic dito sa Metro Manila. Naglakad na lang kami papunta sa village at muntikan pa kaming hindi papasukin. Buti na lang ay naitawag na agad kami sa guardhouse. Expected na pala nila na pupunta tayo. Buti na lang nakipag-coordinate sila. Ani ko'y habang naglalakad at nalagpasan ang guardhouse matapos papasukin. "Ang gaganda naman ng bahay dito. Ang lalaki din. Uy, grabe yung mga puno, pine trees oh. Grabe, ang ganda dito. Gusto ko tumira dito, guys." Namamanghang sabi ni Fredo habang nakatingin sa kanyang paligid. Natawa naman kami ni Mengay dahil sa parang batang reaksyon nito sa kanyang mga nasasaksihan. Matapos ang 5 minutong paglalakad, bumungad sa amin ang itim na gate na halos 10 feet ang taas at may barbed wire na nakapalibot sa pader ng bahay. 2 palapag ang taas nito at hindi papahuli sa mga malalaking bahay sa village. Bago ko man pindutin ang doorbell, pinagbuksan na kami ng kasambahay nila. "Pasok kayo." Malamig na sambit ng Ale.
Namangha kami sa laki at ganda ng bahay, ngunit tila'y nakakabingi din ang katahimikan. Matapos marating namin ang loob ng bahay ni Ate Chay. Upo po muna kayo dyan sa sofa. Pangiting bitaw ng kasambahay at pumunta sa second floor. Maya-maya lang ay dumating na ang isang babae na inakala namin kapatid ni Ate Chay. Kamusta ang biyahe niyo papunta dito? Kumain na ba kayo? Ate, pakidala nga po yung mga merienda dito. Napakaganda ng boses niya at may pagkakahawig sila ni Ate Chay. Ako nga pala ang mami ni Chay. Ngiti niya habang sinasabi ito. Gulat na gulat kami dahil mas mukha pa kaming haggard at nagkandalosyang-losyang na. Hindi naman napigilan ni Fredo ang bibig niya sa pagsasabing, "Ay, akala ko po kapatid kayo ni Ate Chay eh." Tumawa lang kaming apat pero mahalata mo ang lungkot sa mata ng mami niya. Sumingit naman si Mengay at sinabing, "Okay lang naman po ma'am. Medyo traffic lang po talaga dito sa Metro Manila eh." Ani niya. "So, shall we start while waiting sa merienda?" Malugod na sabi ng mami ni Ate Chay. "Sige po." Pautal kong sagot sa kanya. Agad naman namin nilabas ang mga papel na kakailanganin namin para mag-take down notes sa mga malalaman namin. First set of question namin ay mga demographics lang habang palalim ng palalim. Maya-maya, tumulo ang luha sa mga mata ng mami ni Ate Chay. Nagsimula ang lahat nung mag-18 years old na ang anak namin. Halos takot na takot siya lumabas ng kwarto at makisilamuha sa ibang tao. Agad bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng paghagulgol ng ina niya. Tiri-eyed rin ako noong mga panahon na iyon pero mas lamang ang pagtataka ko. Tinuloy-tuloy namin ang tanong kahit alam namin ang mga susunod na pangyayari ay walang kasiguraduhan. Maaari po ba namin malaman ang mga posibleng dahilan kung bakit umabot sa puntong ganun si Ate Chay? Kabado kong sinabi habang patago kong hawak-hawak ang kamay ni Mengay na nanlalamig sa kaba. Malaki ang kutob namin sa pangyayari kasi twice a year lang kami ng husband ko nakakauwi dito sa Pilipinas for the past 10 years. Mga kasambahay, driver at maintenance lang nandito sa bahay kasama ni Chay. One time, naginip siya na nagmamakaawa. Hindi na niya kinaya ituloy ang mga susunod na salita, kaya na may pinagpaliban muna namin ito at pinagpahinga muna siya. Inubos na lang muna namin ang merienda at bago kami umalis ay sinabihan kami ng driver na pinagbilinan daw siya na ihatid kami sa kanya-kanya naming mga bahay at tatawagan na lamang daw kami kapag handa na siyang ituloy ang kwento. Hindi na kami nagdalawang isip at sumakay na lamang kami sa van. At hanggang sa makauwi kami, ay malaking palaisipan pa rin sa amin ang dahilan kung bakit nagkaganon si Ate Chay. Nagpahinga na ako matapos ang 2 oras na biyahe. Malakas ang kutob ko na may kahina-hinalang nangyari sa bahay habang wala ang magulang ni Ate Chay. Pero ano ito? O sino ang may kagagawan nito? Noong araw rin na iyon ay nag-report kami agad sa aming clinical supervisor through text message sa kinahinatnan ng pagpunta namin sa bahay ng pamilya ni Ate Chay. Agad naman tumugon si ma'am at pinag-duty muna kami bukas hanggat wala pang tawag mula sa kanila. Kinabukasan, same routine. Gising na maaga upang wag malate dahil sa traffic. At syempre, hintayan na naman kami sa terminal ng train. Wala kaming kibuang 3 habang nakasakay sa tren. Nakakapanibago dahil kadalasan naman ay kami ang maingay sa loob ng sinasakyan naming bago ng tren. Pero iba ang araw na ito. Tila ang lahat ay malungkot sa nangyari kahapon. At syempre lahat kami ay nagtataka nang biglang
Sabay-sabay kaming tatlo na nagsalita. Nagtawanan na lang kami kasi parehas kami ng iniisip. Ano ba yan? Sabi nga nila, great minds think alike, di ba? Pero ako muna magtatanong, guys. Pahabol ni Fredo. Ano kaya ang naging dahilan bakit nagkaganon si Ate Chay, no? Agad na tanong niya. Hindi ko rin alam eh. Naguguluhan ako sa pangyayari. Ani ni Mengay. Hindi ko sinabi ang aking hinuha kasi alam kong kailangan ko pang magkalap ng ebidensya sa tunay na nangyari sa pamamahay na iyon. Pagdating namin sa ospital ay 15 minutos na lang ang natitira bago magsimula ang session. Agaran kami nag-prepare at inayos ang aming gamit dahil aligagana kami. Pagdating namin sa session hall ay tila isang dalaga ang aming nasaksihan. Isang dalagang nakakasilaw ang kagandahan. Mga nakakasilaw ng ngiti na pumukaw ng atensyon naming lahat. Tinatakpan ng mahaba niyang buhok ang kanyang malusog na dibdib at ang kanyang malaporselanang kutis niya ay aakalain mong isa siyang modelo. Akala namin may bagong admit na pasyente. Hindi pala. Si Ate Chay pala iyon. Ang lahat ng aking mga co-interns ay nagulat sa kanyang kagandahan. Ultimo kapwa pasyente niya ay hindi makapag-focus sa aming session dahil sa palagiang pagtingin kay Ate Chay. Normal kaya siya ngayon? Bulong ko kay Mengay. Hindi natin alam. Huwag tayo magpapakampante. Tugon niya. Para malaman namin ay tinawag namin siya sa kanyang orihinal na pangalan. Mumiti naman siya at nag-respond sa aming tawag. Ibig sabihin ay siya si Ate Chay ngayon at hindi ang iba niyang katauhan. Natuwa naman kami. Ibig sabihin, maaari kami makapag-interview ngayon sa kanya. Natapos ang session ay agad naman kaming nagpaalam sa itaas kung maaari kaming mag-interview kay Ate Chay. Ma'am, good morning po. Oh, pasok kayo. Opo muna kayo. Ano bang sadya nyo? Ma'am, magpapaalam po sana kami na interviewin si Ate Chay ngayong araw. Mukhang okay naman po yung kalagayan niya ngayon. At mukhang makakausap po namin siya na maayos ngayon. Okay, no problem. Pero mag-iingat pa rin kayo ha. Hindi nyo alam kung kailan lalabas yung iba pa niyang katauhan. Basta, doble ingat kayo. Matapos namin magpaalam ay nag-request si ma'am ng nurse upang magbantay at maghanda ng pampakalma kung sakali ay atakihin ito. Napagdesisyonan din namin na isa-isa namin subukan na interviewin siya. At dahil tapos na ako at hindi maganda ang response sa akin ni Ate Chay, si Mengay at Fredo naman ang susubok na mag-interview kay Ate Chay. Nauna muna si Fredo, ayon din sa rekomendasyon ng aming CS. Agad naman kaming tumungo kasama ang nurse sa kwarto ni Ate Chay. Himala at binuksan niya ang aircon niya. Magandang senyalis ito na nasa magandang mood siya. Pero hindi kami dapat magpakampante, sabi ng nurse. Tao po, Ate Chay, magandang hapon po. Sambit ni Fredo na may malaking ngiti sa kanyang bibig matapos makita si Ate Chay na nakaupo at nanonood ng telebisyon sa kanyang kwarto. Nakita ko ang reaksyon ni Ate Chay. Kakaiba. Ang sarap tignan ng mga ngiti niya. Halos mahawa kami sa kanyang mga ngiti. Hindi na namin narinig ang mga pinag-uusapan nila dahil nakasarado ang lahat ng bintana niya dahil sa aircon. Pero patuloy kaming nagsusulat sa aming obserbasyon. Ngunit wala akong maisulat. Sinilip ko ang papel ni Mengay, ngunit title lamang at date ang naisulat niya. Ang sarap nila pagmasdan, no? Para akong nanonood ng teleserye. Malumanay na hayag ni Mengay habang nakangiti at nakatitig kay Ate Chay at Fredo habang nag-uusap. Halos the whole time ay nakangiti lang si Ate Chay at nagtatawanan sila. Nabahala ako, baka hindi na itatanong ng maayos ni Fredo
ang mga dapat niyang itanong kay Ate Chay. Pero maya-maya, naging seryoso na ang usapan nila. Pero nasa katinoan pa rin naman siya. Lumuha si Ate Chay at siya yumakap kay Fredo. Tumingin naman sa amin si Fredo, hudyat kung dapat din ba niyang yakapin si Ate Chay. Nakita kong may kamay na sumisenya sa likod namin. Nandun pala ang aming CS. Nagbigay siya ng pahintulot upang hawakan ang aming pasyente para kahit papano mabawasan ang kalungkutan nito. Umabot ng 30 minutos ang pag-i-interview ni Fredo kay Ate Chay. Sobra ng 10 minuto sa nakalahad sa aming guidelines. Ngunit nandun naman ang aming CS kung kaya't hindi siya na-demerit. Matapos ang interview ay agad naman namin kinamusta si Fredo. "Uy Fred, kamusta? Nakita namin si Ate Chay umiiyak." Tanong namin paglabas pa lang ni Fredo sa pinto. "Tara dun sa lounge, dun ko ikikwento sa inyo." Malugod na tugon ni Fredo. Kinakabahan ako sa isasagot ni Fredo noong mga panahon na yun. Hindi ko alam kung bakit. Narating na namin ang lounge. Ano ba kasing nangyari, Fredo? Kamusta yung interview? Mabilis na tanong ni Mengay kay Fredo. "Okay naman, naitanong ko naman yung mga dapat tanungin. Bukod sa..." "Ano?" Sigaw ko. Tinanong ko lang siya kung ano yung mga naaalala niya noong mga panahong wala yung mga magulang niya. At kung ano yung mga pinagkakaabalahan niya. Bigla na lang siyang lumuha eh. Hindi ko naituloy yung mga tanong at baka mas lalo lang siyang matrigger. Malungkot na hayag ni Fredo. Maya-maya'y nakarinig kami ng sigaw sa labas. "Ma'am! Si Conrado!" Sambit ng nurse. Naintriga ako dahil kapangalan iyon ng tatay ko. Lumabas kami at nakita ko ang ilang nurse na nagkukumpulan sa kwarto ni Ate Chay. Pumunta kami, kaso pinagbawalan kami na makalapit at masilip si Ate Chay. Maaaring na-trigger siya sa nangyari kanina. Halata sa mukha ni Fredo ang lungkot niya. "Huwag ka na malungkot, Fred. Hindi mo naman kasalanan yun eh. At saka, hindi mo naman itinuloy yung mga tanong mo." Pag-aalala kong sambit kay Fredo. Sayang si Ate Chay, no? Ang ganda na, mabait pa. Sana talaga gumaling siya at maging normal na. Malungkot na tugon niya. Simula nung sinabi niya yun, ay alam kong may paghanga at pagtingin siya kay Ate Chay. Na mahirap naman dahil pasyente siya at labag iyon sa tungkulin at batas. Oras na ng uwian at ang lahat ay pagod at tulala habang naglalakad. Tumingin kami sa kwarto ni Ate Chay. Nagbabaka sakali na nakadungaw siya. Ngunit wala kaming anino na nakita. Marahil ay pinatulog siya. Hindi natakot ang nararamdaman namin noong mga oras na iyon, kundi awa at pagbabaka sakali na maging maayos ang lahat para sa kanya. Pagka-uwi ko sa bahay, agad ko namang nilapag ang aking bag sa kwarto. Nagpalit ng damit at nagtanggal ng bra. Ang laking ginhawa nito sa akin matapos ang mahabang araw. Hindi ko na malaya na nakatulog na ako nang bigla akong nagising sa tawag. Kinabahan ako. Baka unregistered number na naman ito. 8:00 na ng gabi at hindi pangkaraniwan ang tawag ni Mengay ng mga oras na iyon. "Oh, anong problema?" Sambit ko nang sinagot ko ang tawag. "Be, check mo yung inbox mo. Nag-text na yung mami ni Ate Chay. We can go there tomorrow. Nasabihan ko na rin si Fredo. Basta ikaw na ang bahala magsabi kila ma'am ha, since ikaw yung may number niya." Sagot niya. "Sige, walang problema. Text kita agad kapag nag-reply na si ma'am." Sabi ko. Agad naman pumayag si ma'am dahil baka matrigger na naman si Ate Chay if i-interviewin namin siya. Mas mabuting puntahan na lang muna namin ang kanyang nanay. Kinabukasan, maaga pa sa tilaok ng manok ang aking pagising. Naganda naman agad ako ng gamit at nakita kong nakahanda na rin ang almusal na ginawa ni mama. Sobrang sarap ng homemade longganisa niya.
Kaya naman nakarami ako ng kain at samahan mo pa ng kape na may gatas. Ready na ako ngayong araw. Sambit ko sa isip ko matapos ko maubos ang kape. Ma, alis na po ako. Masigla kong sambit kay mama. Sige anak, mag-iingat kayo ha. Oh, eto yung baon mo. Baka makalimutan mo pa. Tugon ni mama. Paglabas ko ng pinto, agad naman sumambulat sa akin ang mga taong nagkukumpulan. Tanaw ko mula sa malayo kung saang bahay iyon. Nagulat ako nang malamang nagkakagulo sila sa harap ng bahay nila Aling Selly. Na-curious ako, ngunit wala na akong oras para makipagchismisan pa. Makikibalita na lamang ako mamaya kay mama pag-uwi ko. Nagkita-kita kami malapit sa istasyon ng tren dahil nagsabi ang mami ni Ate Chay na susunduin daw kami ng driver sa kadahilanan na para daw hindi na kami mahirapan sa pagkukommute at nag-worry siya sa amin dahil sa sale ng isang mall na malapit sa kanila kaya baka matraffic kami. Matapos ang 30 minuto na paghihintay, agad naman dumating ang puting van na pagmamay-ari ng pamilya ni Ate Chay. Pasensya na kayo nahirapan ako mag-U-turn eh. Doon pa ako sa pangalawang kanto umikot, sabi ni Kuya Driver. Okay lang po tay, wala pong problema. Hindi naman po kami masyadong matagal na naghintay eh. Sabi ko kay Kuya Driver. Oo nga pala, kung mamarapating nyo mga anak, tagasan ba kayo? Ako po tay, taga New Manila po, sabi ni Fredo. Ako naman po sa may Blooming Treat, sabi ni Mengay. Hindi ko pinansin na nag-uusap-usap sila kasi nakatulala ako sa bintana noong mga panahon na yun. Tila ba'y hindi pa rin maalis sa isip ko ang lungkot na nangyari kahapon. Uy Chubbs, ikaw daw taga saan sabi ni tatay? Ay, sorry po. Taga Manila lang po ako tay. Matapos kong magsalita, nagkaroon ng tahimik na kapaligiran sa loob ng van na tumagal ng 15 minutos. Siguro dahil nawala na ang traffic sa lugar kung saan kami naroroon nang biglang magkwento si tatay. Alam niyo ba, nung matapos yung pag-uusap niyo kay ma'am, hindi na siya lumabas ng kwarto. Simula nun. Ha? Paano po siya kumakain? Sabi ni Fredo. Hindi din namin alam eh. Pero nag-iwan siya ng papel sa pinto niya na i-text at sunduin daw kayo. Ibig sabihin po ba tay, hindi pa po siya kumakain simula nung araw na yun? Pagtatanong ni Mengay na may halong pag-aalala. May sarili namang siyang rep sa loob ng kwarto niya at nagsabi naman siya na ayos lang siya. Kaya kahit papano, gumaan naman yung pakiramdam namin at hindi na nag-alala. Hindi na kami nakapagsalita matapos na malaman na mukha namang maayos ang kalagayan ng mami ni Ate Chay. Lumipas ang 1 oras na biyahe ay sa wakas, nakarating na kami sa gate ng village nila. Kataka-taka dahil matagal ang naging komprontasyon nila tatay at ng security guard ng village. Hindi na namin inalam iyon dahil hindi naman iyon kasama sa misyon namin. Halata ko sa mukha ni tatay ang pagmamadali at agaran niyang pagpapawis. Talagang nakakapagtaka. Matapos namin kumaliwa sa street kung saan naroroon ang bahay nila Ate Chay, ay pinababa na kami. Nakakapagtaka. Pero umoo naman kami dahil 20 metro na lamang ang bahay nila. Pagkababa namin ng van, agad sumambulat sa amin ang 2 police car at may mga senyales na bawal pumasok sa nasabing bahay. Napalunok ako sa nakita namin. Tiningnan namin si tatay dahil agad siyang bumaba ng sasakyan. Sabi ng gwardya, may pinatay daw sa bahay. Nanginginig niyang sinabi na may pagmamadali sa kilos niya. Agad naman naglakad na mabilis si tatay patungo sa bahay. Sumabay naman kami sa mabilis niyang lakad. Pagdating namin sa harapan ng bahay, agad kaming kinumpronta ng isang nagpakilalang investigador sa nasabing istasyon ng pulis. Magandang hapon po sir. Ano po ang inyong pakay? Tanong ng pulis kay tatay. Family driver po nila ako sir. Ito po yung lisensya ko.
Nanginginig na binigay ni tatay ang kanyang lumang lisensya sa pulis. Agad naman tumungo ang pulis sa loob ng bahay habang kami naman ay nasa labas lamang ng gate kasama ang 2 pulis na nagbabantay sa bahay. Sir, matanong ko lang po, ano po ba ang nangyari? Makulit na tanong ni Fredo na may halong pag-aalala sa muka. Pinatay yung may-ari ng bahay. Matipid na tugon ng pulis. Halos sumigaw ang isip namin matapos malaman ang nangyari. Agad namang hinimatay si tatay matapos marinig ang pangyayari. Hindi namin akalain na mangyayari ang ganito sa pamilya ni Ate Chay. Hindi na kami nakapagsalita lahat. Matapos ang 5 minuto, agad namang nagising si tatay at pinainom agad ito ng tubig. Dahil bukod sa mainit na panahon, ay mayroon ding hindi magandang balita ang nangyari sa loob ng bahay ng amo niya. Matapos ang 10 minuto, agad bumalik ang pulis at pinapasok kaming 4. Halos walang mapapansin na anumang bahid ng krimen ang loob ng bahay nila. Nakakapagtaka. Parang may mali. Pinaupo muna kami sa sopa. Nasa kabilang upuan naman ang ibang mga katulong na nag-iiyakan rin sa nangyari. Kinumpronta at tinanong si tatay ng hindi mabilang na tanong. Simula sa simpleng pagkakakilanlan niya hanggang sa tanong sa kung anong klaseng merong relasyon sila ng kanyang amo at halos ituring na siya na isang suspect kasama ang ibang mga trabahador. Halata sa itsura ng mga trabahador ang kaba at takot sa pangyayari. Ganon din kami. Hindi namin alam bakit sinama kami sa loob ng bahay. Matapos ang kumprontasyon kay tatay, ay agad naman kaming kinwestiyon ng mga investigador. Isa-isa nilang hiningi ang aming pagkakakilanlan at agad naman namin itong iniabot sa kanila bilang pagsunod at pagtulong na rin sa investigasyon. Kinabahan kaming lahat matapos kumunot ang noo ng isa sa mga pulis habang tinitingnan ng aming ID. Noong mga oras na yun ay grabe ang kabog ng aking dibdib dahil sa itsura ng pulis na may pagtataka matapos makita ang aming pagkakakilanlan. Lumapit siya sa 2 kasamahan niyang pulis at may inaakmang inuutos sa 2. Miss, saan po kayo nakatira? Matapos ko marinig ang aking apelyido, nagtinginan sina Fredo at Mengay sa akin at halos mawasak na ang aking dibdib sa lakas ng kabog nito. Sa Manila po, sir. Kabang-kabang sagot ko sa mamang pulis. Malawak po ang Manila, ma'am. Saan po banda doon? Mataas na tono ng pulis sa pagtatanong niya na agad kong kinataranta. Gusto ko nang himatayin sa mga oras na iyon dahil iba na ang tono ng pananalita ng pulis na pinagtaka naman ng mga trabahador sa bahay, lalo na sila Mengay at Fredo. Ma'am, pwede po ba kayo sumama sa amin sa presinto para sa ilang mga katanungan? Malugod niyang tugon. Bakit po, sir? Ano po ba yun? Maluha-luha akong sabi sa pulis. Sa presinto niyo na lang po malalaman, ma'am, kapag sumama kayo. Mabilis na sagot ng pulis. Wala na akong nagawa kundi ang sumama dahil alam ko naman na malabo pa sa malabo kung sasabihin nila na ako ang pumatay sa mami ni Ate Chay. Sumama naman sina Mengay at Fredo sa akin. Halata ko sa kanila ang kaba at pag-aalala. Habang bumabiyahe ang sasakyan ng pulis na kinalalagyan ko kasama ang aking mga kaibigan na sina Mengay at Fredo. Sa kaparehas na oras ay may nangyayari din sa ospital na kung nasaan si Ate Chay. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Ayoko na dito! Ayoko na dito! Nagmamakaawang sigaw ni Ate Chay sa mga nurse habang tinuturukan siya ng pampakalma. Maya-maya lamang ay nag-iba ang boses ng magandang dalagita.
Nagboses matandang lalaki ito at nagpakilalang si Conrado. Wala ka nang kawala. Wala ka nang kawala. Halata sa mga mata ni Ate Chay na kahit nag-ibang katauhan siya, ay patuloy na namumugto ang kanyang mga mata habang binabanggit ang mga katagang ito. Marahil siguro'y nilalabanan niya ito. Sa bilang banda, ang nanay ko na nag-iisa sa bahay ay makakaranas ng pangyayari na hindi niya inaasahan sa kanyang tanang buhay. Habang kumakain siya ng pananghalian, base sa kanyang salaysay ay nakarinig siya ng nagkakagulo sa labas ng bahay namin. Pagkabukas niya ng pinto ay agad sumambulat ang mga taong naghihintay kay inay upang ilahad ang hindi magandang kwento. Aling Chris, alam niyo po bang patay na si Aling Selly? Patanong na sigaw ng isa sa mga officer sa aming lugar kasama ang ilan sa aming mga kapitbahay na tsismoso at tsismosa. Ha? Hindi ko po alam. Ano pong nangyari? Ano pong nangyari kay nanay? Ano pong nangyari sa matanda? Aling Selly, Diyos ko. Maluha-luha ang aking nanay sa nabalitaan. Maaari ko po ba kayong makausap? 10 ng aking mga kasamahan na officer dito sa ating lugar. Diretsong salita ni Mang Carding na isa sa mga tinuturing na haligi ng aming lugar dahil sa paglilingkod niya sa halos 2 dekada. Ano po bang problema, Mang Carding? Bakit ako? Wala naman po akong kasalanan. Sambit ng aking ina na naguguluhan sa pangyayari. Pinaalis nila ang mga tao na nakikichismis at naiwan na lamang ang mga ilang officers. Oh, tapos na ang kwento. Magsiuwi na kayo! Sigaw ni Mang Carding sa mga tao na nakapalibot sa kanila at sa bahay namin. Maaari po ba kaming pumasok sa loob? Kalmadong sinabi ng matanda. Okay po, sige po. Wala nang ibang nagawa si Mama kundi ang papasukin ng 5 katiwala ng aming lugar para sa ilang komprontasyon marahil ay patungkol sa pagkamatay ni Aling Selly. Ano po ba ang meron? Bakit kailangan niyo po akong kausapin? Sabi ni Mama. Wala po akong kailalaman sa pagkamatay ni Aling Selly. Maniwala po kayo sa akin. Sabi ni Mama. Aling Chris, kaya ho kami nandito ay para sabihin sa inyo na may iniwang kataga si Aling Selly bago siya mamatay. Sabi ni Ramon, ang aming presidente ng asosasyon sa aming lugar. Tumahimik ang lahat. Hindi nakapagsalita ang aking nanay sa kanyang narinig. Ayon sa mensaheng nakasulat sa pulang papel na iniwan ni Aling Selly sa kanyang bulsa, ay nakipaglaban siya di umano sa isang malakas na mangkukulam na nagngangalang Conrado. Sa kadahilanan na nagtangka daw si Aling Selly na banggitin ang tunay na pangyayari sa iyong anak. Ngunit hindi niya nailahad kung ano ang tunay na pangyayari dahil sa pagpigil hindi umano sa kanya ni Conrado sa pamamagitan ng pangkukulam. Biglang tumulo ang luha ng aking inay nang marinig ang mga sinabi ni Mang Ramon. Habang humahagulgol si inay, ay inabot naman ni Mang Ramon ang pulang papel bilang katibayan. Pinapatahan nila si inay at kumuha ng tubig sa aming kusina upang kumalma. Kung okay lang po sa inyo, maaari po ba namin malaman kung may komunikasyon po kayo sa dati niyong asawa na si Conrado? Tanong ng isang officer kay inay. Diyos ko, matagal na pong wala. Matagal na po akong walang balita kay Conrado. Hindi ko na rin po alam kung nasaan siya. Matagal ko na siya sinabihan na tigilan na niya ang mga ganong bagay dahil yun ang ikakasira ng pamilya namin at walang magandang idudulot yun. Putol-putol na sinabi ng aking inay
dahil sa paghagulgol niya. Nagtinginan ang mga katiwala sa aming lugar. Tila hindi na nila alam ang gagawin sa pagkamatay ni Aling Selly. Sa makatuwid, tinuring na pangunahing sospek ang aking itay na si Conrado. Ang aking itay na kahit kailan ay hindi ko pa nakikita. Habang nangyayari ang pangyayaring ito ay wala akong alam sa nangyayari sa aming bahay. Sa kabilang banda, matapos ang 15 minutos na pagbiyahe mula sa bahay nila Ate Chay papunta sa istasyon ng pulis ay agad naman akong hiningan ng salaysay at tinanong sa mga personal na katauhan, "Ma'am, maaari ko po bang malaman kung kaano-ano niyo si Conrado?" Kinagulat ko ang tanong na iyon. Halos mawasak na ang aking dibdib sa nangyayari. Halos mawala na ako sa pag-iisip. Hindi ko na alam. Yan ang mga bagay na nararamdaman ko noong mga panahon na iyon. Ngunit nasagot ko na lamang ito kahit pautal-utal. Pamilyar po yung pangalan, sir. Kapangalan po ng tatay ko. Maintriga kong sagot na may halong nginig at kaba habang nagsasalita. Nagtinginan ng dalawang imbestigador matapos kong sabihin ito. "Kailan po kayo huling nagkita at nagkausap nitong taong to kung mamarapatin nyo?" Walang pag-aatubiling tanong ng mamang pulis. "Hindi ko po siya nakita simula nung kapanganakan ko, sir. Hindi ko nga rin po alam kung anong itsura niya eh. Sa pangalan ko lang po siya kilala." Hindi ko na napigilan lumuha at umiyak matapos kong masabi yan. Marahil ay sa tagal ko ng pagtatanong kay inay patungkol sa aking itay. Napailing ang imbestigador at ang mga susunod niya na revelasyon ay nagpabago sa aking buhay. Ayon po sa mga katulong na may-ari ng bahay, si Conrado po ay dating nagtatrabaho bilang hardinero sa nasabing bahay. At pinagbibintangan po nila na ang lalaking ito na gumahasa sa anak ng may-ari ng bahay na nagngangalang Chay sa loob ng 5 taon na wala ang kanyang mga magulang. Hindi ko na alam ang mga susunod na pangyayari dahil halos nabingi na ako sa mga narinig ko. "Ha? Bakit hindi po nila agad nireport yung pangyayaring iyon? Tsaka wala naman pong kasalanan dito yung kaibigan kong si Chubbs. Inosente po siya, sir." Pasigaw na sabi ni Mengay. "Ma'am, ano pong kinalaman niyo sa kasong to?" Tanong ng imbestigador. "Pasyente po namin ang anak ng may-ari ng bahay, sir." Sabi naman ni Fredo. Ayon sa mga katiwala ng bahay, wala daw muling nagtangkang magsumbong sa mga pulis dahil nung may nagtangka daw na gawin iyon at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang taong iyon. Sabi ng pulis. Matapos kong marinig iyon ay hinimatay ako. Hindi ko na alam ang mga susunod na pangyayari pero ayon kay Mengay, dinala ako sa ospital. Kung ano-ano daw ang aking pinagsasasabi at umabot pa sa puntong hindi ko alam kung ano ang aking katauhan. Ayon din sa kanila, 1 buwan akong nakaratay sa ospital bilang psychiatric patient. Lumipas ang 1 buwan, inilipat ako sa ospital kung saan naka-admit din si Ate Chay. Wala akong kaalam-alam sa pangyayaring iyon. Nabalitaan ko din na sa tulong ng tuloy-tuloy na therapy ni Ate Chay ay unti-unti siyang nakarecover sa kanyang sakit. Nabalitaan ko din na nagkamabutihan na sila ni Fredo. Nalaman na rin ni Ate Chay ang nangyari sa kanyang mommy at nagbigay ng salaysay at nagpatotoo sa ginawang pangahalay ni Conrado. Sa totoo lang, Kuya Totoy, ayaw ko siyang tawaging tatay o itay dahil sa kademonyohang ginawa niya, hindi lang sa buhay ko kundi sa buhay ng iba. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin mahuli-huli ng mga pulis si Conrado. Ako naman ay naka-admit pa rin sa nasabing ospital. Sa tulong ng aking mga kaibigan at aking inay, ako ay nag-aaral ngayon at kumukuha ng kursong medisina. Ayon sa kanila, sa 2 taon kong pamamalagi sa ospital, wala daw akong nakilala sa kahit na sinong tao at sa kung anong nangyari. Kung ano-ano daw ang pinagsasabi ko
madalas kausapin ang sarili at tumatawa mag-isa. Pero ang lahat ng iyon ay alaala na lang. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong kilabot, Kuya Totoy. Muli, ito po si Chubbs na nagpapasalamat sa pagpili po sa aking kwento. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!